Game. And 3, and 3. Okay. Alright, so next. Okay, so, ito, sige, kaya natin to. Kaya mo yan, kaya mo yan. Maniwala ka na sa sarili mo. Oh, let's go. Wait lang. Baguhin ko yung intro ko pa. Hello! Kamusta kayong lahat? Ayan! Another video na naman tayo. So, remember ninyo guys, nung nag-post ako ng story sa Facebook page na do you have any questions or any favorite numbers from 1 to 50? It's like another getting to know each other kind of video. And of course, with shout out and singing session. Ayan, so this is how we are going to end this month of February kasi patapos na, guys. Bukas, March na. Diba? Bukas, March na. So, kamusta naman yun? So, let's have like a culminating event ng February. Culminating! So, anyways, yun na nga. So, may mga ilang nag-comments ng mga questions nila. And at the same time, may mga nagbigay din ng mga numbers. Siguro, ewan ko, nahirapan kayo mag-isip ng questions. Actually, kahit na anong questions na, pwede naman eh. Kayo talaga. So, anyways, naghanda na lang tayo ng mga palabunutan. Para hindi tayo dead air, magpapalabunutan tayo at para mas lalo nyo makilala ako. At the same time, may mga questions din akong ibibigay sa inyo. So, sana masagot nyo. At ang ingay ng upuan natin, everybody. Ayan. Okay, so, yun na nga. So, katulad ng sinabi natin, ayan, we'll have our Q&A and singing session. And, without any further ado, icebreaker lang tayo. Here's my song for you.
diba? Anong sabi ng para sa akin na kanta? So, yan ang ating first song. Everybody, I hope you like it. And, yeah, sana natutuwa naman kayo sa mga pinagagawa natin dito. So, yan. Let's go with our first question. So, wait lang. Babalikan ko lang yung mga kinoments ninyo sa akin, Ayan, babalikan lang natin yung kinoments ninyo sa aking Facebook page. Ayan, so ito siya. Ayan siya. Ayan, yan siya, yung pinost ko. So, may mga nag-comment din naman dyan. Babasahin natin yung unang tanong. Ayan. Okay. Yung iba nga nangangamusta lang Sayang, yung kinoment niya, sana binogahan niyo na yung tanong niyo. Ano ba yan? Ito na. Pangunahan na ni Ate Aguas Ivy. Shout out sa'yo. Sabi niya dito, DJ Allen, happy weekend. Happy Saturday afternoon. Ayan, Saturday siya nag-comment. My question to you, sabi niya, mahirap po ba maging isang kagaya mo na DJ? At sa pagiging DJ po ba may age limit? Yung nakakatanda ko kasing pinsan ay nagkaka-interest ding mag-DJ. 34 years old na siya, pwede po ba siyang mag-apply as a DJ? Mas po ang natapos niya. Thanks sa answer. Wow! Okay, so, yan ang question ni Ate Agua Ivy. So, first question muna tayo, Ate Agua. Sabi niya, mahirap po ba maging isang kagaya mo na DJ? At sa, ayun, mahirap ba maging DJ? Well, in general, actually, wala namang madaling work. Pero, kung gusto mo talaga maging DJ, kung gusto mo talaga yung work as a DJ, definitely, may mga times na mahihirapan ka, may mga times na challenging, pero ma-enjoy mo siya. Especially if you like music, and if you like news and public affairs. Kasi, magkasama So, may mga mahihirap na nagganap kapag DJ ka. Kasi, let's say for example, pag DJ ka kasi, as much as possible, you know how to separate your personal and from being professional. Especially, nagsasalita ka, hindi talaga maiiwasan na meron kang personal touch, diba? Sa mga sinasabi mo and yung mga emotions mo. And there are times na ang pagiging DJ, kinakailangan happy-go-lucky, good vibes, kinakailangan positive palagi para masarap pakinggan pag nakikinig ng radyo, diba? Pero, DJs are also human being din, diba? May mga pinagdadaanan din yan. So, may mga times na kinakailangan mo maging masaya, pero yung araw mo, bad trip ka, di ba? Nakakabaliw yun. O kaya naman, kinakailangan, kapag nakaano ka na sa microphone, ibang tao ka na. DJ ka na, hindi na ikaw yung as tao. Nasagot ba kita? Walang trabaho na hindi mahirap, pero may trabaho na ma-enjoy mo kahit mahirap. So, kung pagiging DJ, sa akin masasabi ko, na-enjoy ko naman siya. And may mga challenges din na experience. Yun. And sa second question mo, kung may age limit ba ang pagiging DJ? Well, sa observation ko kasi ngayon, mas prefer ng mga radio stations na kumuha ng mga mas bata or mga millennials or something like that, or I don't know, possible mga fresh graduates. Depende naman kasi yun sa kumpanya Meron nga mga company na kahit age nila 34 and above na or medyo may experience na, ina-absorb pa rin nila. Depende yun sa company kung anong requirement nila kung may age limit ba or wala. Kasi minsan, nadadala ng skills mo ganon. Or ng experience mo. So, depende yun sa company. Ayun. Yun. Yun ang tanong ni Ate Ago Ivy. Okay, next question tayo. So, yung question ay kay Kuya Joel Antonio. Pero, namili na lang siya ng numbers from 1 to 50. So, napili niyang number ay number 4. So, number 4, ang question na katapat ng number 4, Kuya Joel Antonio, ay ito. Sabi dito, let's pretend na you won the lottery. What is the first thing that you would buy? Ay, ako kung mananalo ako sa loto,
let's pretend lang. Let's pretend. Kasi hindi naman ako tumataya sa loto. So, let's pretend nanalo ako sa loto. Ano ang unang bibilhin ko? Well, definitely farm. Ganon, farm. Kasi, wala, mas masarap mag-invest sa mga lupa. Or, alam mong tatagal. At kapag tumagal, tumataas yung value, di ba? So, farm, yung una kong may isip na bibilhin. Ganon. Farm. Yun lang. Tsaka, di ba, ang sarap kaya pag sinabi mong, kapag ano ka dito, nakatira ka sa city or sa Manila, parang masarap isipin na meron kang farm na pwede mong pasyalan, pwede mong puntahan kapag gusto mo lang mag-refresh, o kaya naman mag-unwind, di ba? Parang masaya yun. So, definitely, farm. Thank you so much, Kuya Joel Antonio, sa iyong question. Okay, next question tayo bago tayo ulit mag-singing session, everybody. Next question tayo. Ayan, mula kay Tisha May Monte Carlo. Hi, Ate Tisha! Thank you so much sa iyong pag-comment. So, sabi niya dito, Good PM, DJ Allen. Anong taon ka po ipinanganak? At saan po ang province mo? At ilang taon ka na sa 102.7? Wow! Pwede isang tanong lang. Sige, tatanungin natin niya, Ate Tisha. So, Ate Tisha May Monte Carlo. Okay, ang taon ko ay year of ayaw i-reveal. Well, ang taon ko ay basta ka-birthday ko si Albert Einstein. Yun na lang masasabi ko. Ka-birthday ko si Tio Alberto. Ayan, ka-birthday ko si Albert Einstein. I-search mo na lang para may thrill, di ba? Tapos, saan po ang province mo? Actually, wala akong province. Dito talaga ako lumaki sa Manila. Pero, yung magulang ko, like si Papa, ano siya, from Iloilo. And then, si Mama naman from Cagayan. So, ako, dito ako lumaki sa Manila. Yun. Pero nakapunta na ako sa both provinces nila Mama at saka ni Papa. Ayan. At ilang taon ka na sa 102.7? Well, ako dito ay mag-8 years na on July 6, 2022. So, yeah. 8 years. Oh my gosh. Tagal. So, yun. Thank you so much, Ate Tisha May Monte Carlo, sa iyong tatlong question. And, yeah. So, I think break muna tayo sa mga questions. And I have this very special song for you. Ayan. Para sa mga maraming tanong. Especially the question, why? Till I saw the sun. I don't know why it didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why it didn't come. I don't know why it didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sun, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be across the endless sea. I would die in ecstasy
didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Alright! So, yan ang ating version ng Don't Know Why by Norah Jones, mga friends. So, I hope ay napakalma kita sa kantang yan. Sabi. So, eto na ang ingay ng upuan talaga natin. Nakaka-bad trip naman itong upuan na to, oh. Okay. Going back mga friends. Ayan. So, natapos tayo sa question ni Ate Tisha May Montecarlo. Next question tayo, guys. Next question tayo. Galing naman kay Kuya Richard Garcia ang ating question. Ang tanong niya, what is your weakness and strength? Ayan. Okay. Okay, what is your weakness and strength?